late na ba tayo? Kasi di ba marami ngayon, seems like hopeless na dun sa kung ano man yung gusto nilang pursue in life. Nung pandemic time, na-realize ko din, sabi ko ganun, nakakapagtapos pa kaya? Or there is no barriers sa pag-abot ng dreams. Ngayon sa age natin, lalo na ako, 20s na din, hindi ko sasabihin yung edad ko. But then, We're both 20s. Hello everyone! Welcome to my page or to my channel. Kung saan ka man galing, I'm Shane Ann, and this is another episode for Kwentuhan with Shane Ann. For this episode, kasama ko po ngayon isa sa mga naging kaklase ko po ng college, si Ken. Welcome, Ken. Hi, Jane. Bali yun, konting background lang po. Hindi po talaga kami nagkaklase nito sa yung college ko. And ngayon po, nagkaroon lang po kami ng parang interaction lang. Sa isang subject po kasi, naging magkaklase kami. So, ayun. To start this kwentuhan session, ang topic natin ngayon is all about ngayon sa dreams. At our age ba, is it too late to pursue our dreams? Too late na ba tayo? Kasi di ba marami ngayon, seems like hopeless na dun sa kung ano man yung gusto nilang pursue in life. Lagi nag-i-start sa guest yung sagot. answer. Alright. Thank you so much for having me here in your vlog. So, actually, regarding on that questions, nung pandemic time, na-realize ko din, kumbaga naisip ko din na hala, pandemic, sabi kong ganito. So yun, sabi kong ganun, nakakapagtapos pa kaya or mangyayari pa kaya itong gusto kong mangyari sa buhay, like that. So, unang-una kasi, ano yung dreams na gusto mo? Yun yung pinakatanong dyan. Actually, there is no barriers sa pag-abot ng dreams. Even though nakikita natin, financially, mahirap. Pangalawa, age, or not, na, not actually the age, yung mismong panahon. Tapos, syempre, yung the people who surrounds you, yung susupport sa'yo sa mga bagay na gusto mo. And syempre, yung health mo din, kung kaya pa ba ng health mo. Maraming barriers talaga, pero there is no barriers kung gusto mong mangyari yung dreams mo. Ngayon, sa age natin, lalo na ako, 20s na din, hindi ko sasabihin yung edad ko. But then, We're both 20s. We're both 20s and hindi. Actually, walang edad, walang panahon, walang time sa pag-abot ng pangarap. Tatandaan natin, there's no timeline. There is no race pagdating sa mga bagay na gusto natin sa buhay. May timeline na ibinigay si Lord sa atin. And I remember the verse, Isaiah. Hindi ko lang kabisado yung verse, but then sa Isaiah, sinabi ni Lord doon, no, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sa Tagalog, kapag tama na ang panahon, ako na Panginoon ninyo ang siyang magtutupad at gagawa nito. So, alam ni Lord na may pangarap ka sa buhay. And binanggit niya din sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang lahat ng mga plano ko para sa iyo. Si Lord yung nag-declare ng plano niya para sa iyo. So, if ever na nakikita natin ngayon na parang hindi na mangyayari to because matanda na or may age na ako, mahina na yung katawan ko, or marami ng limitations sa surroundings, like hindi ka na pwedeng mag-abroad without any, tawag doon yung mga turok, yung mga vaccines. So there is many limitations na. So parang kaya ko pa bang makapunta dito? Maniikot ko pa ba yung mundo? Kasi iba, ang dreams to travel the world, maiikot yung mga lugar na gusto nila puntahan. So maraming hahadlang, pero kapag inasa mo yung future mo, yung pangarap mo, within dun sa nakakaalam, which is si Lord. I'm sorry, kailangan kong sabihin na si Lord. Kasi siya naman talaga yung nakakaalam ng lahat.
And si Lord mismo gagawa nun. Sasabihin ko sa ito, Shane, maaari ngayon yung gusto mong pangarap natutupad sa ibang tao at makakaramdam ka ng disappointment. Okay lang makaramdam ka nun, pero huwag kang magduda sa Panginoon. Diba? May tanong nga dun eh. Ano yung magiging response mo sa Lord kung yung pinapanalangin mong miracle, yung pinapanalangin mong future, yung pinapanalangin mong dreams, natutupad sa ibang tao, hindi sa'yo. So ano yung magiging response mo kay Lord? Diba? Or ano yung magiging response mo sa buhay mo? Porket nakikita mo na yung gusto mo natutupad sa ibang tao, magiging tamad ka na or mapanghihinaan ka na ng loob, mas magkakaroon ka ng mga dahilan para umista. So, no. Hindi. Once the Lord promised na kapag time mo na, we need to believe na lahat ng bagay sa mundo may kanya-kanyang timing. May kanya-kanyang inilaan si Lord. Naniniwala kasi ako na kapag talagang dedicated ko dun sa ginagawa mo pag may pangarap ka, talagang hindi mo maiisip yung timeline ng iba sa'yo. Ganun. And ayun, dun sa part na banggitin ko lang din, talagang during pandemic talaga, blessing in disguise siya para sa akin. Though para sa lahat, halos, lalo sa yung mga na-realize pagdating sa family, pagdating sa pangarap, pagdating sa buhay, pagdating sa spiritually kay Lord, di ba? Yung mga tao ako nakausap, even online lang, mas naging close ko sila. Yun nga yung si friend na yun. Kasi yun, and even ikaw, during pandemic kita naging close ka na. Parang, di ba, sobrang hindi ka hayaan ni Lord talaga na nandun ka lang, mag-stuck ka doon. Talagang alam mo ba, doon ko pa na-feel na nag-grow ako eh. During pandemic din. Ganun. So, na-realize ko, during that time, talagang kung gano'ng ka-important yung family, talagang alam mo ba, mas na ano ka pa, nakita ko pa yung importance na and yung love na dapat meron sa family talaga. Diba? Kasi hindi natin alam eh kung hanggang kailan ba natin makasama yung family natin. Isa pa yung nagpa-realize sa akin during pandemic. And ayun, doon na-start na lalong mas mag-grow pa yung thinking ko sa pagpursue ko sa pangarap ko. And doon ko natutunan din na wala nga siya sa edad. Though parang nung mga panahon na yun, na-feel ko na parang, sana noon pa, noon ko pa naisip. Dumating po talaga sa ganung point na parang pakiramdam ko. Sana noon pa pala, kasi kung ginawa ka tulungan siguro, nasa TV na ako. Parang ganon, yung mabakan na rin ako sa ganito. Na-encounter ko siya sa iba, nakikita ko sa iba. May part na umingit ako, na-feel ko yun, to be honest. Tawag ito, hindi pa pala. Kumbaga, may talent ako, pinagkalog ko ni Lord. Bakit ko sasayangin? Bakit ko hahayaan na mawala? Bakit ko hahayaan na makastuck lang to dito? Hindi pwede. Though before naman, na-realize ko na siya na kailangan ko siyang share, hindi sa gusto ko lang. Kailangan ko kasi ito rin yung magiging way para makapag-inspire ako ng ibang tao. And ayun pa yung naging susi para sa akin, para mas galingan ko pa sa ginagawa ko, na nare-realize ko pa lalo. And of course, because kay Lord yun, na hindi pa nga huli yung lahat. And ayun yung gusto kong patunayan din sa ibang tao. Gusto kong i-inspire din sila na at this age, meron pa tayong mararating, marami pa yung mararating natin, malayo pa yung mararating natin. Yun yung pinanghugutan ko din. Kasi before, parang, tawag doon, sobrang tuwa ko sa isang tao. Nalilimutan ko din yung pangarap ko. Parang natutuwa ako dun sa isang tao. But then, parang ang balik sa akin, imbes na ma-inspire ako, sa sobrang tuwa ko sa isang tao, nakakat yung inspiration na yun, napupunta na sa insecurities. Yun, na mali pala, na sobrang nabanggit ko siya before sa isang vlog ko din, na too much appreciation kasi mali na pala. So, dapat din, yun nga, i-appreciate natin yung sarili natin kung saan na meron tayo. Para, di ba, maisip natin na it's not too late na i-pursue pa kung ano yung gusto natin yung life. Though, yun nga, hindi partit gusto natin, yun na yun. Lalo na kapag sinurrender mo kay Lord. Kaya, ayun, alam mo yun, yung magpaplano tayo pero dapat kasama din si Lord. Tama. At saka nakakatuwa.
yung pandemic na nangyari, lalo na sa'yo, yung kwento mo, nakita ko na yung pandemic, iba yung nabigay niya sa'yo. Yung pandemic, para sa lahat ng tao, ano siya, barrier siya. Hindi ka pwedeng lumabas. Walang face mask. Pag walang face mask, napakahigpit nung panahon ng pandemic na yun. Pwede kang gumalaw dyan ako. Pwede kang gumagalaw. Oo. Napakahigpit nung panahon ng pandemic. Napakaraming bawal. But then, anong tawag doon? Yung naging epekto sa'yo nung pandemic. Diba, for example, pinag-uusapan natin dito, is it late para sa pangarap? So, nagka-pandemic pa. Diba? Yeah. Ngayon, yung pandemic, imbis na maging hadlang sa'yo, siya yung nagbigay ng aral sa'yo na no, hindi magiging hadlang yung pandemic para sa'yo. Very good. Yung astig nun, no? Yung imbis na yung magiging hadlang, siya pa yung naging dahilan. Totoo. Tsaka, nagtuturo sa atin si Lord na sometimes we need to look good sa isang bagay. Even though sa person, kailangan makita natin yung kagandahan at kabutihan dun sa isang bagay o sa isang tao. Even though kahit pangit yung nangyayari. Kapag ganun yung mindset na meron ka, ganun yung pananaw na meron ka, hindi siya sa pagiging positibo lang. Beyond pa doon. I think, pagtitiwala mo yun sa yun yung pinaka-word. Hindi siya sa pagiging positive mo. Pagiging beyond pa doon, which is yung full trust mo kay Lord. Na Lord, even though pangit yung sitwasyon, Lord, Kasi even though, discourage ka pa din. kapag nakatingin ka doon sa barriers, madi-discourage ka. So, pwedeng maging late para sa inyo pong mga nanonood na for example, nakatingin ka sa barriers mo, I acknowledge, hindi madali yung buhay, mahirap po talaga. Lalo na kung sa financials, sa supports, kailangan mong makita kung paano kumilos ang Panginoon sa pangarap mo. Hindi ka nakabatay doon sa nangyayari. Even though, kailangan mo siyang i-acknowledge. Hindi pwedeng positive ka lang, pero kasi iba yung positive ka doon sa nagtitiwala ka. For example, ang gulo na nangyayari, pero positive ka lang. Para kasing wala kang pakialam. Kailangan may pakialam ka pa din. Pag kulang yung financials, kulang yung support, talagang hindi kaya, kailangan mo siyang i-acknowledge. Ngayon, hindi ibig sabihin na in-acknowledge mo na, titigil ka na. Kasi nakita mo na yung problema. Ang kailangan doon, beyond pa doon sa nakikita mo, yung kailangan mong tingnan. Gets mo? Ang hirap i-explain. Pero yun yung gusto kong sabihin, na kailangan magtiwala ka kay Lord kapag may pangarap ka, ipagkatiwala mo sa Kanya. Kaya nga, yung dreams kasi sa salitang yung pangarap, siya, future. Ibig sabihin, hindi natin nakikita yung bagay na yun. Si Lord lang yung nakakaalam ng bagay na yun. So, ang kailangan mo magtiwala doon sa nakakaalam ng mangyayari sa'yo. Kasi di ba may mga pangarap na hindi para sa'yo. hindi rin nakakabuti sa'yo. Though hindi yun para sa'yo at hindi makakabuti, talagang alisin ni Lord yun sa'yo. Kaya di ba, napaka-important na sinusurrender natin at nagtitiwala tayo kay Lord. Correct. Na, ayun, gaya nung banggit mo kanina, na ano bang nararamdaman natin kapag pakiramdam natin yung pinapangarap natin sa iba natutupad. Though hindi naman ibig sabihin nun, hindi na mangyayari sa'yo. Kumbaga, di ba, ano yung magiging initial reaction natin sa part na yun, di ba? Saka ito, gusto ko lang ibigay na lesson to. Hindi lang para sa amin talaga, sa lahat na nanonood. If ever na hindi ka pa dumadating sa dreams na gusto mo, ready ka ni Lord doon sa sunlight. Baka kasi hindi mo makaya yung sunlight. So, kailangan mo muna dyan. Babad muna kung nasan ka. Sana makita natin na ang dinidevelop ng Panginoon sa atin, humility. Humility yung pinaka-dinedevelop ni Lord. Hindi lang tiwala, kundi yung kababaan. Na kahit nagpupunas ka lang ngayon ng bangko, makita mo sana na yan yung part para mapuntahan yung pangarap mo na mas malaki. Humility pa rin, yung pinaka-tinuturo ng Lord sa atin. Nire-ready tayo ng Lord dun sa sunlight, sa mas malaking spot. Baka kasi
Kapag binigay niya sa agad sa ito, hindi mo makaya yung sunlight. Mapapahamak ka pa. Mapapaiba pa yung gusto mo. Possible pa na iba yung maging dating sa'yo. Ano lumaki ulo mo. Tama. Parang hindi nga magiging maganda. Kaya, dun sa tanong, hindi huli. Hindi pa huli. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, ano man yung kasalukuyang trabaho mo, nag-aaral ka man, or eto man muna yung gusto mong pangarap sa buhay, pero hindi pa nangyayari. Tapos, iba yung ginagawa mo ngayon dun sa pinakapangarap mo. Hayaan mo lang. Gawin mo lang ng gawin yung bagay na meron ka ngayon. Magtiyaga ka dyan. Ano? Tandaan natin na hindi trabaho yung pinaka-focus dyan. Humility. Hindi ka na pag-iiwanan. Hindi tayo na pag-iiwanan. Ano mang edad mo, ano man yung ginagawa mo ngayon. Hindi. Nilagay ka dyan ni Lord for you to grow, for us to grow, to be better person. Tapos may dinidevelop si Lord. Para kapag ibinigay na ni Lord yung bagay na yun. Actually, yung bagay na gusto natin, matagal na yung nakahanda. Hindi na yun yung nire-ready ni Lord eh. Ang nire-ready na ni Lord tayo. Para pag nakuha na natin itong bagay na to, hindi na tayo mawawala sa Kanya. Alam kasi ni Lord na kapag nakuha natin to, ibinigay kaagad ni Lord yung pangarap na to sa atin, mawawala ka sa Kanya, mapapalayo ka, mapapahamak ka, mag-iiba yung way na gusto mo. Ano man yung ginagawa mo ngayon, matuwa ka dyan kasi may plano si Lord. May nakahandang malaking bagay. Idinidevelop ka lang niya ngayon. For example, ngayong taon, pinangarap mong magkaroon ng bagong cellphone, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, or ng kung ano-ano man. Pero, ang ibinigay sa'yo ni Lord, gusto mo motor, ang binigay sa'yo ni Lord, bike. Gusto mo ng bagong cellphone, ang binigay sa'yo ni Lord, maayos na schedule ng trabaho para makatulog ka. Maayos na tulog, di ba? Gusto mo ng love life, pero ang binigay sa'yo ni Lord, brokenness. Nag-break kayo ng jowa mo. Paano para sa amin mawawala pa lang yun? Ayun lang. Para sa atin. May brokenness pa din nun, ha? Masarap yung single, lalo na nasa Lord ka. Ayun. Totoo. Gusto kong malaman ninyo na hindi nasusukat doon sa pera at sa dami ng ari-arian na meron ka, masasabing achievement yung taon mo ngayon. Baka meron sa atin ngayon na ngayong taon nabawasan yung problema niya. It's a kind of achievement. Ngayong taon, yung hours of sleep niya, imbis na dati, 5 lang, ngayon nagiging 8 or 9, sumusobra pa. It's not just because libre yung oras mo, hindi dahil may peace of mind ka na, wala ka nang masyadong overthinking, wala na yung mabibigat na nararamdaman mo. That's a kind of blessing. That's a kind of dream na hindi marami. napapansin din ng iba. Yan yung mga bagay na hindi napapansin ng tao. Alam mo ba, yung pangarap ng tao. Maliit lang. May mga tao ang pangarap ganito, malaking bahay, magkapera, ganito, ganyan. Pero ang tao, may mga tao pangarap, Lord, bigyan niyo ako ng maayos na tulog. Lord, palayain niyo ako sa galit. Lord, palayain niyo ako sa sama ng loob. Palayain niyo po ako sa galit ko sa magulang ko. Palayain niyo po ako sa galit ko sa kapatid ko. Palayain niyo po ako sa tampuhan. May mga ganon. Diba? Iba-iba. And then binigay sa iyo ni Lord. That's a kind of dreams na hindi mo napansin binigay na sa iyo ni Lord. Kaya minsan marami tayong hindi ipinapanalangin na ibinibigay ng Diyos. At may mga pinapanalangin tayo na ibibigay ni Lord pero hinahanda niya pa. Kaya ganun talaga. Kaya parang sa iba, di ba, too late na. Kasi nga, ang nakikita nila is yung mga bagay na hindi nila alam na binibigyan ng Lord kung ano yung kailangan muna nila. Tama. Instead sa kung ano yung gusto Oo. nila. Diba? You got it. Ayun yung reason din siguro kung bakit parang sa part ng iba na parang nawawalan na ng pag-asa kasi nga they're too much focus din sa kung ano yung wala sila. Instead na sa kung ano yung nagiging blessing sa kanila for the meantime, di ba? Yun. Malaking lesson yun. Maraming tao nag-aangad ng karangyaan. Pero yung mga taong nasa karangyaan, naghahanap sila ng kapayapaan. Naghahanap sila ng peace of mind. Sana maging pangarap natin yung gano'n.
peace of mind, walang galit, nagpapatawad, pagmamahal. Sana maging pangarap natin. Malaking bagay nga na gano'n talagang develop talaga yung pagkatao natin. Nakikita ko din na parang highlights kung bakit tayo nandito pa lang, yung gano'n. Kasi nga, tinuturo sa atin na, kailangan mo tumalan natin para kapag na-encounter mo to, nasa mataas ka lang na-encounter mo to, hindi mo sila husgahan kasi galing ka doon. Ganun. Tama. Yun yung kaya dinedevelop yung immunity. Tsaka kung titingnan mo yung mga tao sa ibang bansa, anong taon sila naging successful, like 40s, 50s. Don't compare yourselves, no? Hindi, wag natin kumpara. May timeline ka, may sarili kang timeline. Ako din, ikaw, may sarili kang timeline. Ngayon, kung nangyayari na sa kanya yung achievements niya, palakpakan natin. And maging inspirado tayo na, Lord, kung ginawa mo sa kanya, ano mo din sa akin? Kaya ko din yan. Oo, kaya ko rin yan. Kaya din sa part na, alam mo yun, pag na-realize mo, ay, ito pala yung purpose ni Lord kung bakit, ito pala yung way niya para, alam mo yun, mag-succeed ako kasi may tinuturo pa pala sa akin. Ganun. Kaya parang kapag naka-imit ka na ng successful na tao, palakpakan mo na lang. And mai-inspire ka palalo. And magkakaroon ka ng discipline sa sarili mo na, uy, yung kung ano man yung nagawa nila, magagawa mo din. Tapos matututo ka pa sa kanila. Instead na parang i-blame mo. Yung bawa, i-blame mo sa magulang mo. I-blame mo sa ibang tao na bakit nandiyan ka pa din. Yun yung magiging realization sa part natin na kapag may Lord na tayo, hindi yung magiging sa atin, hadlang para ito pa rin yan. Kasi nga, bakit mo sisihin yung ibang tao? Alam mo yun, naging part ng life mo, pero ikaw yan di ba? So, may mga sarili na tayong mag-iisip. Kaya natin mag-desisyon in life, and kaya natin maging independent. Kaya lang, naging independent tayo dun sa mga bagay na sinasabi natin hindrance na pangarap natin. Kaya, parang nag-hold back tayo doon and hindi tayo nakapag-step out dun sa comfort zone na meron tayo. Kasi nga, instead of questioning ourselves, yun yung, instead of na mag-step out ka and ito pa rin yung pangarap na yun, nakakwestiyon mo yung sarili mo because of those people na parang nasisisi natin. Yung gano'n. Tama. Diba? Kasi hawak natin yung buhay natin. Makakapag-decide naman tayo and magagawa naman natin yun. Hindi lang yung gusto yun talagang alam mo yun, pangarap mo, hindi lang para sa iyo. Kung ano man yung prayers ko before na, parang ang tagal, parang feeling mo lang matagal, pero pag nandiyan ka na, yung ma-realize na lahat pala yun, pinag-pray mo before na nakakalimutan mo na kasi nga, nag-focus ka dun sa ano yung pinaka-pinag-pray mo. Hindi mo alam pinag-pray mo rin to, yung gano'n. Yun, sana makita natin yung mga bagay na pinag-pray natin before. Kaya lang kasi too much focus tayo dun sa maybe sa iba or dun sa mga bagay na pinag-pray na natin pero hindi natin alam. Hindi mga pinag-pray na tayo na bibigyan ng Lord. Hindi niyo uunahin yung parang para lang sumaki ulo natin. Yung gano'n, di ba? Tama. Isipin mo kung ano yung pinaka-pangarap mo. Yung pangarap na makaka-benefits ng sarili mo. Unang-una yan, sa'yo yan. Pangalawa, family mo. Pero hindi mo iiwan yung Lord. Kasi baliwala yung pangarap ng wala kang Panginoon. Lagi natin i-surrender yung pangarap natin sa Lord. So siguro yung encouragement ko na lang sa mga kapwa kabataan ko na ganito yung age. Keep dreaming. Manatiling mangarap kasi wala siyang bayad. At damihan mo yung pangarap mo, walang problema. Pero sana wag kang mawala sa Panginoon habang ginagawa at inaabot mo yung pangarap mo. Kasi si Lord na yung nakakaalam. And the best way is kausapin mo si Lord, ask the Lord, Lord, ano yung pangarap mo para sa akin? Sometimes kasi lagi natin sinasabi, Lord, this is my plan. This is my dreams. This is I want to be. Pero hindi natin nasasabi sa Kanya na, Lord, or hindi naman lang natin natatanong si Lord, Panginoon, ano po ba yung gusto niyo sa akin? So the best way to determine your
dreams is to ask God kung ano yung gusto mo. Gusto ng Lord sa atin. And then, huwag kang panghinaan ng loob. Mahirap yung buhay ngayon. Ano ngayon, mahal yung mga bilihin. Lalo na kung nag-iisa ka lang sa buhay. Ako kasi independent ako. Matagal na. Since, I think, grade 9 hanggang mag-college. I was independent and up to till now, independent ako. So, Uy, medyo hindi ko alam yun na. hindi mo alam. Hindi mo alam. Seryoso. Yeah? Hindi mo siya alam. Okay. So, may mga taong nakakaalam. Since ngayon na nag-independent na ako, hindi nawala yung pangarap ko. Mahirap maging independent, guys. Alam mo, bayarin mo ng kuryente, tubig, bahay. Hindi yan sa'yo eh. Tapos, ang pinakamahirap dito is yung ano yung kakainin mo. Yun yung pinakamahirap doon. Huwag ka lang mapagod mangarap. Tuloy mo lang yung pangarap mo. Mangarap ka hindi lang para sa kung sino lang yung circle mo. Mangarap ka para din makatulong sa So, iba. banta. Yun yung sobrang, Wildest dream yun, no? diba? Na, ito pala yun, kaya pala tayo binubuo kasi kailangan kong marating yun. Of course, diba, para sa taong mahal mo. And at the same time, para dun sa mga tao naniniwala sa'yo at yung mga kaya mo matulungan. Hindi. Iba talaga kapag mas napalapit ka kay Lord, tapos susunod dun yung family mo. Lalo mo mapapahalagahan kung sino yung nandyan para sa'yo. At dun ko natutunan na, grabe no, para talagang mas ma-encourage ka pang gawin ko. Kasi hindi ka pinabayaan ni Lord. Tapos, nangangarap ka pa para matulungan yung family mo. At sunod doon, na maging help din sa ibang tao. Yun yung mga bagay na nilook forward ko. Every time, ngayon na iniisip ko yung pangarap ko na habang pinupursue ko siya, na ngayon, in progress ako sa mga bagay na yun. Lahat ng tao deserve na ma-feel yung ma-feel yung encouragement, ma-feel na hindi sila nag-iisa, na alam mo, lalo na kapag focus yung isang tao, tapos close ko, binubukang bibig ko din si Lord dun sa taong yun. Kasi tingin ko talaga yun yung kulang sa atin, lalo na kapag hopeless tayo. Yun naman talaga eh. Diba? Hmm. Parang, kaya ba ganito, nakakwestiyon yung sarili nila kasi may kulang. And, in a nice way, sinasabi ko na, baka nga may kulang. Yun. Iba talaga kapag number one si Lord, tapos talagang ma-appreciate mo lahat. Diba? Parang from smallest thing hanggang sa kung nasan ka. Yun. May swear talagang gawin yung isang bagay kasi nga tinuturuan pa tayo lalong magmahal. When you know, family, nandiyan family, kaibigan, sa kapwa natin. Yun, yung hindi mo gitigil lang sa family, na hindi pwedeng family mo lang, hindi pwedeng yung mga kaibigan mo lang. May mga ibang tao out there na need ka rin, na need din yung presence mo, na need mo lang marinig yung, or deserve nilang marinig yung, alam mo yun, good things, gano'n. Yung appreciation, gano'n. Yun yung natutunan ko, hindi pala makaputol sa family lang, sa kaibigan, tapos yun lang yung circle mo, yung ginagawa mo. But extended. So, Extended lang. diba? Tama. Ganda ng mindset mo, no? Totoo yun, yung ganung mindset. Ganda. Ayun, as an outro, thank you so much, Ken, for this, You're welcome. Thank you so much. for As this well. vlog. Pumayag ka, and yeah, sana, natutuwa ako and natuto rin for sure, na sana, yung mga nanonood ko out there. And ayun, it's not too late po to start what you wanted to start, diba? Kasi, lalo na, lift up nyo lang yung kay Lord kasi, wala kayo sa sarili nyo. So, di ba, hindi naman laging dapat pakinggan mo yung sinasabi ng ibang tao. Na kasi nag-start din ako sa gano'n, na parang pinakinggan ko yung sinasabi lang nila, na okay, ito, witness ko, paulit-ulit naman nire-remind sa akin yung witness ko. So, syempre, parang ako, okay, hindi pala ako sa hindi ko na ito gagawin. Nag-start ako sa gano'n eh. So, parang hanggang sa na-enlighten ako. And God let me to realize that.
na hindi pala dapat na pakinggan ko yung mga negative lang. So, mas na-absorb ko kung ano ba yung tinuro sa akin. And ayun, natutunan ko na laban lang na magtiwala sa sarili. And alam mo yung kapag ano ka na talaga, kapag decidido ka na sa ginagawa mo, kahit na ilang beses ka pang makarinig ng negative sa ibang tao, makarinig ka ng mga discouragement out there, or ikaw ang minsan yun, hindi ko pa rin titigil sa pagtupad ng pangarap mo, lalo na kapag matibay na yung Tama. puso mo dun sa pagtupad mo, and talagang kapag strong na yung faith mo, babalik at babalik ka dun sa kung ano yung dahilan mo kung bakit ka nangangarap. Nangangarap. Tiwala lang tayo sa Lord. And tawag doon, changes is constant. Maging consistent lang din sa mga pinangapangarap. And huwag tayong mag-base sa motivational. Mag-base tayo sa discipline Yeah. para makuha natin yung pangarap. Siyempre, mag-pray tayo. Seek advice. Yeah. Magpapayo tayo. And Maganda din sa talagang Oo. malapit kay Lord. lumapit tayo sa Lord. Kailangan natin yun. Sa parents, huwag natin silang i-misplace tuloy. Parang, dinedisregard. Hindi tayo ng advice even though malalaki na tayo. Kailangan natin ng advice ng parents natin, ng mga kapatid natin. Kailangan natin yun. And, tawag doon, hindi late, hindi uli na mabago. Sabi na may mga babaguhin ka sa sarili mo, baguhin mo. Habang gusto mo ng pangarap na gusto mo, baguhin mo din yung sarili mo. Yan lang. Thank you, Ken. Yeah. Thank you. Sana po, pare-pareho po tayo natuto at may na-realize dito po sa episode ko na to. And, yeah, bye-bye po. See you in my next one. Ganun. Ayun na ako. Bye-bye. Ayun na.